Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, alikan pag-usapan natin itong blind item. Sabi ko pa nga black item. Kasi black naman to, diba? Black item ni Attorney Claire. No? First time kong makitang mairita si Attorney Claire ng ganito. Ayun na nga. Halika, panoorin muna natin sa Attorney Claire. Tingnan natin yung pagka-bad trip niya. May isang vlogger. Mhm. Ang sinabi, kasi gumawa tayo ng issue dito eh. Ang sinabi, Siyempre, shoutout muna tayo kay Tatay Amy, kay Ate Janet, kay Ma'am Jill Santos, kay Live in the Dream. Sino pa ba? Yeah, syempre, mga kabatas natin, si Gaayo, Direk Freddy, MUJ Malasakit, si Sendong, si Miss Rosany. Oy, doon sa mga hindi pa po nakakapag kayo, Miss Rosany. Of course, sa akin panyaran si Mang Temyong, si Doc Ira, Journey to Understanding, Teacher Mark. Sino pa? Si Mang Rene Sakala. Marami po kayo eh. Si No Nonsense. Sino pa? Later on, yan natin. Shoutout tayo. Tata Emik. daw, ibang mambabatas, ibang kasamang mambabatas, dismayado. Syempre, hi tayo kay Perfect Defect, no? Kay Ricul, kay Addictus Rectus. Dismayado sa ginagawa ni Bato. So may vlog ako dito. Ikaw pa yating kasama ko ng partner eh. Pero sa vlog ko. Alam mo, ramdam na ramdam natin yung ano, no? yung inis dito ni Attorney Claire. Hi sa'yo, Lord Glenn. Dinidebunk ako, partner. Kung sabihin ko sino. Dinidebunk ako. Nagtatawa pa siya, partner. Ang sabi niya, ano daw, for the views lang ako. Hi po kay Maylene. Kaya nga guys, tanongin ko kayo, tuwing nanonood kayo ng video ni Attorney Claire, meron bang isang araw na dumaan na nagpo-post si Attorney Claire na hindi kayo natututo? Diba? Tanong lang, no? Hindi ba kayo na-equip ng mga videos ng mga lawyers natin dito gaya ni Attorney Claire at ni Attorney Libayan? In terms of legal aspect ng mga senaryo sa buhay natin. Yung daily, ng buhay, di ba? Which is sobrang relatable. Kasi kung nangyayari yun sa ibang tao, nangyayari din yun sa atin. Di ba? Possible na mangyayari o nangyari na. At wala naman daw senador na dismayado. Teka lang, 'di ba? Kung bago ka nagvo-vlog at galing ka sa media, tingin ko kung journalist ka o talagang lehitimo kang taga-media, aralin mo yung facts mo bago mo ako i-debunk. Okay, speaking of this one, maniwala man kayo sa hindi, tuwing nagpe-present itong si Attorney Claire, mahihirapan kang ma-debunk. Pwede, ang possible na mangyayari dyan is, ganito, may present sa atin si Attorney Claire. We can further ask her questions about her video. Okay? For clarification, or pwede din tayo mag-insert kung anong alam natin. Kumbaga, magkakaroon ng build-up of information from that particular video. Halimbawa na lang, lagi kong pinopromote ito, conflict of interest. Saan ba nag-umpisa si Attorney Claire dyan? So, may mga prinisensya sa atin ng mga provisions ng batas. Pang. Pero dito sa pinag-uusapan ni Attorney Claire tungkol sa conflict of interest, ang pinag-uusapan pa lang niya rito is about sa pagnanakaw ng oras. 'Di ba? Ngayon, pumasok ngayon itong si Congressman Marcoleta. 'Di ba? Pag insert ni Congressman Marcoleta, ang inaano naman niya rito yung tungkol sa SALN na. Pumasok naman ako dito, meron akong dalang question. I requested Attorney Claire to discuss yung RCCP po natin, Revised Corpo Code of the Philippines. At pag-usapan yung tungkol, okay, sa mga non-stock. Sino-sino nga ba ang pwede or allowed based sa batas natin ang pwedeng umupo, okay, pagdating sa mga Board of Trustees.
Pwede po ba ang kamag-anak? Pwede po ba ang asawa? Pwede po ba ang anak? Kasi nakikita nga natin, no, sa pinakita ni Attorney Claire na nakaregister sa SEC, ang mga nakaupo doon sa Board of Trustees, pamilya ni Raffy Tulfo. So this is something that we need to understand and learn. Kasi eventually baka one day magtayo rin kayo ng foundation at magulat kayo, hindi kayo inaalaw ng SEC. Dahil ang mga pinaglalagay yung Board of Trustees doon, member po ng inyong kapamilya. 'Di ba? Sabi naman ni Attorney Claire sa akin, i-review daw niya yung tungkol sa batas na yon. And titingnan niya kung meron nga bang paglabag. Kasi maka-question din ng doon, ang SEC for allowing that. 'Di ba? Anyway, going back to Attorney Claire. Kasi never ako magsasalita on air dito para sirain ko yung istasyon na to sa kasinungalingan ko at for the views. Ako dito, nag-agree ako sobra kay Attorney Claire. Alam niyo kung bakit? Kasi si Attorney Claire, she's not just an established lawyer. She's an established anchor, commentator, lawyer on sa mga networks. Nakita naman natin the last time na nag-react ako about kay Attorney Claire, no? Yung ano lang niya, in relation to her work, is nagpakilala siyang taga ABS-CBN at the same time abogado. Okay, nung pinagtatanggol niya yung abogado niya. Sabi nga ni Attorney Libay, nakita ko dun sa ni Caio, ano daw, kahit ma-detain si Attorney Claire, may pagtanggol lang niya ang kliyente niya. Ginagawa niya yon. Doon sobrang saludo tayo kay Attorney Claire. No? Nakikita natin na merong paninindigan talaga tong taong to. And she will really protect you. If she is under your wing, she will really protect you. No? Kahit samahan ka pa niya siguro sa impyerno, poprotektahan ka ng taong to. 'Di ba? Oh. Kaya yung gagawa ka ng content para sirain yung sarili mo, tapos sirain mo pa yung network kung saan ka nagtatrabaho, that's a big no-no, 'di ba? Kung makikita nyo nga, there are certain networks na merong mga disclaimer, especially kung ang show is about commentaries. O ano, views and opinions ng host has nothing to do with the network. 'Di ba? 'Di ba? DZXL to, alam mo to, kilala mo to. At never ako magsasalita rito na ikasisira ng istasyon. Okay? Tinawanan mo yung title ko na kapwa mamabatas dismayado. Tapos tinutumbok mo, senador. Teka lang, vlogger. Media man. Ilan bang klaseng mambabatas? Sa Senado lang? Hindi. Pati House kasama, partner. Pakita ko sa'yo ha. Para ito pa lang, kasi ang dami mong in-issue eh. Para ngayon pa lang, makita mo na hindi mo inaaral yung binavlog mo. Sige, pakita natin ha. Ito, kita ba? Ayan ang title. Sige nga. Vlogger media man. Lawmakers dismayed, di ba? Dismayed with Bato de la Rosa for trusting dubious source over PIDEA chief. Okay, ano wala? Ayun. Ayan. Sige nga. Tapos sasabihin mo, sino mang babatas? Ang problema sa'yo, di mo muna pinanood yung video bago ka nagsalita dyan. Isa palang issue yan. Hindi ko dito take upin yan sa vlog ko. Well, anyway, tuloy tayo, partner. Sinegway ko lang, partner. Kasi, gumagawa tayo dito, nag-explain tayo dito, at inaaral ko to bago ako sumalang. Sinusulat ko nga bawat isa eh. Diba? So, partner. Sige. Maghahanap. Well, anyway, mga kayubi, isa na lang, partner. Okay. Doon sa sinasabi ko kanina, partner ha, hindi akong babanggit ng name ha, na vlogger, media man, sinabi niya na may question mark, malamang ignorante daw ako sa Senate rules kasi nag-vlog ako about cut the process. Patay. Mr. Vlog. I think dito, no, actually napanood ko na yung kay Caio. I think ito yung naging, cue ni Caio. No, kaya naisip niya, hanapin kung sino yung nagsabi nun. Vlogger media man
Ito, pwede tayo magdebate kahit dito para patunayan ka sa'yo na ikaw yung mali. Pangalawa, hindi mo pinanood yung video ko hanggang title ka lang, kaya ganyan yung sinasabi mo. Hindi mo rin pinanood ng buo yung video ng Senate, ng plenary session kung saan si Senator Pia mismo ang nagsabi at si Senator Zubiri ang nagsabi na ang issue na ito ay dadalhin sa Committee on Rules para malaman kung anong dapat. Bablog kita, hindi dito. At saka no, speaking of that, gaya nga nag-react na rin tayo doon. Tandaan nyo, ulitin ko lang yung sinabi ko doon, kahit na baguhin yung batas nila, no, yung mga rules nila, house rules nila, kung ganyan ang ugali ng mga yan, wala rin. 'Di ba? Kahit ganyan, kahit baguhin rather, no? Kahit mag-amend, mag-repeal ng Senate rules, kung ganyan ang mga ugali ng mga yan, wala rin. Walang mangyayari. Magdebate tayo, hamunin kita. Ayun pala, naghahamon na si Attorney Claire ng debate. Ano? Si Stricul! Addictus Rectus! Zorni! Alam niya na. I-book na yan. No? So, sino man tong blind item ni Attorney Claire, reach out na yan at schedule na natin yung debate nila. Parang masaya to eh. Alright. Yan. So, mga ka-UB, it's better na ang gagawin natin ay for the views para mas marami kayong matutunan kesa for the payroll. Ay na yan. So, enough na no? Sabihan ka na for the views or for the payroll. For sale yung dignidad mo. Anyway. Ng politiko. Hindi tayo ganon. Okay? So hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire Castro, napapaalam, huwag tulugan ang inyong karapatan. First time ko guys na narinig na mainis ng ganyan si Atty. Claire ever. Alam niyo, marami rin naman nagre-react kay Atty. Claire, nagbibigay ng commentary sa mga videos niya. But then again, ito lang yung kauna-unahang pinatulan niya. No? Alam niyo kung bakit? The way napansin ko, no? Parang ito lang yung mga kwento ng Tulfo. Imagine niyo yung away nila magkakapatid, binibitbit nila online. Okay? Ilang beses na natin na ipakita, hindi lang sa videos ko, but sa videos ni Mang Rene, ni Caio, nila Teacher Mark. Most probably pati si Direk Freddy. Na si Ben Tulfo, kinukall out yung kapatid nilang si Mon Tulfo. Erwin Tulfo, kinukall out yung kapatid nilang si Mon Tulfo. 'Di ba? Ang point lang dito is kung magpapahiran tayo ng tae o duduraan natin ng isa't isa, wag natin ipakita at kalat ka rin pa. Halimbawa, gaya nga dito sa concern ni Attorney Claire. No? Pinapakita mo pa na walang pagkakaisa ang mga tao dyan sa estasyon nyo. No? Apart from that, gagawa ka lang din naman ng content. Nakikita kung saan ka nagtatrabaho, tapos pareho pa kayo siguro ni Attorney Claire ng mother company. Tapos ganyan yung attacking ginagawa. If you have any concern siguro with Attorney Claire or anyone else, lalo na if you're living in the same roof or you're working in the same company, don't bring it outside. Kasi nadadrag pati nga naman yung pangalan nung company. And not only that, 'di ba? Pinapakita rin dito ni Attorney Claire. One of the things that I noticed, I don't know if you guys noticed that, is kung dito sa sinasabi ni Attorney Claire concerning that person na binablind item niya na at this point, di pa natin kilala kung sino to, hanggang sa mapapanood natin sa Caio. We're not even sure if that is the person as well. No? Let's play dumb. Diba? Dito kasi, sa mga sinabi ni Attorney Claire, there's a possibility na maka-question natin yung integridad ng tao yun. Lalong-lalo na kung sinasabi ni Attorney Claire media man. Now, as a media man, ano ba ang ginagawa nito? Ito ba ay isang news anchor? Ito ba ay isang journalist or what? Kasi kung kayang palabasin ni Attorney Claire yung katotohanan
no, doon sa kasinungalingan. So, gaano karami na ang kasinungalingan ng taong to na pinapaniwalaan ng marami rin, no, ng viewers niya, ng mga subscribers niya, at ng kung sino-sino pa. 'Di ba? And here, may kita mo yung very big difference, okay, ng mga tao na nagtatrabaho na hindi binabayaran o kinukumpasan over dun sa mga taong binabayaran at kinukumpasan. 'Di ba? Baka naman kasi Attorney Claire, 'di ba? Naghahangad to maging press secretary balang araw. Kaya nagpapaka-spokesperson, 'di ba? We don't know ano yung plans nito in the near future. Kung bakit ganito na lang tong blind item ni Attorney Claire. Ngayon punta tayo kay Kaayo. Ayan. Panoorin natin yung ano. Natawa ako dito sa comment ni Attorney Libayan. Kung sino tong question mark na yan, ha? Titingnan ko kung ano, if my deduction is actually good. Ang sinabi, may isang vlogger. Vlogger! Mm-hmm. Ang sinabi, kasi gumawa tayo ng issue dito eh. Ang sinabi ko daw, ibang mambabatas, ibang kasamang mambabatas, dismayado. Dismayado sa ginagawa ni Bato. So may vlog ako dito. Ikaw pa yating kasama ko ng partner. Pero sa ano ko, sa vlog ko. Dinidebunk ako, partner. Hindi ko na sabihin ko sino. Dinidebunk ako. Nagtatawa pa siya, partner. Ang sabi niya, ano daw, for the views lang ako. At wala... May nagsabi sa iyo nun, Attorney Claire? Hello, Bynards. Ay, kamusta ka na? Okay ka na ba? Ano naman daw, senador, na dismayado. Teka lang. Diba? Stroman! Ang tawag lang ni Stroman. O, iti natin ha. Lang ako. At wala naman daw, senador. Bibigyan ko kayo ng clue sino to. Ha? Bibigyan ko kayo ng clue. Ito yung para hindi halata na umaatake para kay Raffy Tulfo ay gumagamit na ibang issue para mawala yung conflict. Na hindi halata ba? Hindi halatang kay Raffy Tulfo siya. Eto guys, no. Hindi naman siguro tatawagin ni Kayo ang sarili niya na Kamatis Analysis Unit kung wala siyang kakayanan to connect the dots. No. Basically, analyzing things is about connecting the dots. 'Di ba? At maraming beses na napatunayan sa atin ni Kayo kung gaano siya kagaling pagdating dyan. 'Di ba? Actually, kung naging investigator to, napakagaling nitong investigador. Binibigyan ko na kayo ng clue ha. Kunyari, umaatake siya sa ibang lugar para maatake si Attorney Claire at Attorney Libayan. Pero in reality, ayaw niya lang mahalata yung atake niya. Pero halatang halata na natin. Na dismayado. Teka lang. Diba? Kung bago ka nag-vlog, at bago nag-vlog. Bago nag-vlog, vlogger. galing ka sa media. Galing sa media, bago nag-vlog. Tingin ko, kung journalist ka, Journalist ka. Ang dami na niyan ha. o talagang lihiti mo kang taga-media, Kung lihiti mo kang taga-media. aralin mo yung facts mo bago mo ako i-debunk. Tama. Kasi never ako magsasalita on air dito para sirain ko yung istasyon na to sa kasinungalingan ko at for the views. Diba? DZXL to, alam mo to, kilala mo to,
Oh, alam mo to. Kilala mo to. At never ako, Kilala mo to. Eto lang 'no, hindi ko maalala kung nabanggit ko na ba 'to, pero do you really think yung mga tipo ni Attorney Claire ang kailangan na so kung tutuusin 'no, tutuusin kung si Attorney Claire is puro lang sa views or puro lang sa pera, hindi niya kailangan mag-video-video na ganito, hindi niya kailangan mag-create ng mga commentary videos. As in, she can make more money if it's always about the money. Enough na nakilalang-kilala siya. Dahil matagal na po siyang nasa media. Nakita naman po natin yan. Do you really think kailangan pa ni Attorney Claire i-reintroduce ang sarili niya sa public when in fact people already know who she is? Diba? For the record lang. Possible kayang ito siya? Oh, We're just doing deductive, okay? hmm. Kung tama siya, vlogger, bago lang, naalala nyo, nawala siya doon iparas mo kay Paras. Actually, napansin ko nga yan. Ano. Nung pinapanood ko itong si Kayo, tinignan ko kaagad yung ni Secretary Jing. So, kung makikita mo dito, kung mapapansin mo, ito yung huli niya na video with Secretary Jing Paras. Okay? Palakihin natin guys para ma-appreciate nyo. That was about a month ago. Then sumunod na episode nila was about Raffy Tulfo. And after that, bigla na siyang nawala. I think no, kung tama nga, I did look him up. Nakita ko sa mga ni Boss Ellie, siya po ay isang Big Lenny supporter. No? Big Lenny supporter. And comfortable siya na magbigay ng commentary tungkol sa administrasyon ni PBBM, factoring in na siya ay isang Lenny supporter. So, he's okay to make commentary about the Marcos administration. Pero nung pumasok na yung tungkol kay Tulfo, wala na siya after that. Ayan. Wala na siya after that. And this is not the only and the first and only na nagbigay ng reaction itong si Secretary Paras about kay Raffy Tulfo. Nasundan pa yan ng ilan. Ayan, ang hamon kay Raffy Tulfo. Okay? So, nung pagdating na kay Raffy Tulfo, hindi na siya naging komportable. Bakit kaya? Bakit kaya? Kaya dito ko na-realize, baka dahil silent supporter itong si Boss Eli Saludar ni Raffy Tulfo. Wala siya nung si Tulfo na tinitira. Exactly. Tapos, DZXL, right? Ayan DZXL guys, DZXL. DZXL. Pero, ang tanong dyan, DZXL at saka yung Abante Tonight, pareho ba sila? Kasi sa background naman ngayon ni Boss Eli, puro naman, about sa Abante Tonight. Same network nga. Ha? Ito ba siya? Baka lang naman Kasi tumatama naman lahat sa hypothesis natin, di ba? Si Ellie wala sa lugar, sa luda. Naalala nyo kay Robin Padilla, right? Ginamit niya si Robin Padilla para pang-atake kay Atty. Libayan. Ngayon, ang ginagamit naman niya, si Bato para atake si Atty. Libayan at hindi, si Jinggoy pa. Ito. Ignorante sa Senate rules. Baka ito yun Ito. Ayan Hindi natin alam.
Pero magkakaroon naman tayo ng clue dito sa sinasabi ni ano Attorney Claire So, sige, tuloy natin. Magsasalita rito na never ako magsasalita rito na ikasisira ng istasyon. Okay? Tinawanan mo yung title ko na kapwa mamabatas Tinawanan. So, hindi natin alam. dismayado. Tapos tinutumbok mo, senador. Teka lang, vlogger. Media man. Vlogger media man ka bale. Anyari. Ilan bang klaseng mambabatas? Sa Senado lang? Yun yung strawman. Senador daw ano title? Hindi. Pati House kasama, partner. Pakita ko sa'yo Para ito pa lang, kasi ang dami mong in-issue Madaming in-issue. Mga ilan? Mga 1 oras na issue. Para ngayon pa lang, makita mo na hindi mo inaaral yung binavlog mo. Sige, pakita natin Sige, pakita natin. Ito, kita ba? Ayan ang title. Sige nga. Lawmakers dismayed with Bato de la Rosa for trusting dubious source over PIDEA chief. Lawmakers, hindi senators. Strawman alert! Yeah, because nagre-react din ng House of Representatives tukol dyan sa PIDEA leaks. You know? Kaya lawmakers. Diba? Ano nangyari? Ano nangyari sa'yo, Boss Ellie? Bakit ganyan? Vlogger media man. Vlogger media man. Lawmakers dismayed. Di ba? Dismayed with Bato de la Rosa for trust. Senador lang alam niyang mambabatas. Hindi alam. Pero hindi pa naman tayo sure kung siya yun, Hindi pa natin alam. Malalaman natin yung mamaya-maya. Dubious source over PIDEA chief. Okay, ano wala? Ayun. Ayan. Sige nga. Tapos sasabihin mo, sino mambabatas? Ang problema sa'yo, yari ka. Problema sa'yo. Ayan na. Nagiging assertive na. Nakikita mo na yung Attorney Claire na malupet. di mo muna pinanood yung video. Ay, anong sabi na sabi ng Benier Bacod, totoo naman for the views ka, attorney. Galing din si Raffy Tulfo dyan. Ulitin natin, no? Alam nyo, kung for the views lang si Attorney Claire, at para makilala siya for publicity, hindi niya po kailangan si Raffy Tulfo. Or whatever. Sa totoo lang, either sa dalawang abogado na yan, hindi na nga sila magkanda uga-ugaga sa dami ng mga nagiging kliyente. Kaka-refer ko lang ng kay Attorney Libayan, ng isang client. By the way, no, I highly recommend dun po sa humingi ng mga legal advice. Kaya ko lang po magbigay ng, hindi naman legal advice, pero ano ba yung best term doon? Or sabihin na lang natin in short, hindi na po ako nagbibigay ng mga legal advice. I normally refer them sa mga lawyers na kakilala ko. 'Di ba? Para doon na humingi ng legal advice. Halimbawa, may nag-email po sa akin. Inilapit ko po 'yon kay Attorney Claire. May tinanong ko kay Attorney Claire kung paano yung nun. So kung sinasagot ko man kayo, either nanggagaling po yun kay Attorney Libayan or kay Attorney Claire as their legal advice. Okay? So, para hindi na po tayo magkaroon ng third party, which is ako, dumirekta na po kayo either kay Attorney Claire o kay Attorney Libayan because they're the one who's giving the free legal advice. At mas maganda naman po yun kasi binibigyan po nila kayo ng guide. Moving forward. Bago ka nagsalita dyan. Isa pa lang issue yan. Hindi ko Isa pa lang yun! Attorney Claire! Dami. Pa-blind item si Attorney Claire. Yari ka kay Attorney Claire. Gagalit mo si Attorney Claire. Umpisa pa lang yan. Debate lang kayo moderator. dito take upin yan sa vlog ko. Well, anyway, tuloy tayo, partner. Sinegway ko lang, partner. Kasi,
Gumagawa tayo dito, nag-explain tayo dito, at inaaral ko to bago ako sumalang. Hindi kailangan pag-aralan niya. Sinusulat ko nga bawat isa eh. Diba? So, partner. Sige. Di ka Maghahanap. nakatabo. Oo, Well, anyway, mga kayubi, isa na lang, isa na lang, partner. Isa na lang. O, dalawa na. Okay. Hirit Doon ka. sa sinasabi ko kanina, partner ha, hindi akong babanggit ng name ha. Ako na magbabanggit. Vlogger, media man, sinabi niya na may question mark, malamang ignorant Ayan na. Mahirap magalit yan. Nadidetain na. Diba, ito. Attorney, Nabi na Attorney attorney, Libayan. attorney Libayan. May, baka ma-detain na naman to. Teka. Huwag ka manggulo dyan, Attorney Libayan. Nagalit si Attorney Claire eh. ang kulit. Oh, media man, sinabi niya na may question mark, malamang ignorante daw ako sa Senate rules kasi sakto yata sa title yun ah. Ito. Ayan na. Attorney Libayan. Ito. Attorney Libayan at Attorney Claire, ignorante sa Senate rules. Bingo! Ding, 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 ding. Nanalo ka ng dibangko! Teka. Ito na guys yung sinasabi kong part, no? So, nakrack nga ni Kayo kung sino nga ba yung, yung blind item ni Attorney Claire. But the question is, siya ba? Siya ba talaga? Eli Sanudar, nanalo ka ng dibangko. Kahon na kahon. Saktong-sakto ah. Sige, try. Blackout bingo na. nag-vlog ako about cut the process. Mr. Vlogger Media Man, eto, pwede tayo magdebate kahit dito para patunayan ka sa'yo na ikaw yung mali. Pangalawa, hindi mo pinanood yung video ko hanggang title ka lang. Kaya ganyan. Ampalaya. Hanggang title lang. Alam na this. Fair game ka ngayon. Oh yeah. I'm like a vampire, dude. You have to invite me in. Or kakatok ako ng kakatok sa pintuan mo. Tok. Vlogger Media Man. May sound effect ako kayo. Meralco. Yan yung sinasabi mo. Hindi mo rin pinanood ng buo yung video ng Senate, ng plenary session kung saan si Senator Pia mismo ang nagsabi at si Senator Zubiri ang nagsabi na ang issue na ito ay dadalhin sa Committee on Rules para malaman kung anong dapat. Bablog kita, hindi dito. Kinikilig ako. May masusunog na dati ng sunog. Double meaning yun. Grabe ka. Ang nagsabi na ang issue na ito ay dadalhin sa Committee on Rules para malaman kung anong dapat. May susunugin na dati ng sunog. Bablog kita, hindi dito. Magdebate tayo, hamunin kita. Moderator ako. All right. Yan. So, mga ka-UB, it's better na ang gagawin natin ay for the views para mas marami kayo matutunan kesa for the payroll. Feisty! With With the payroll daw, For the payroll For daw, the payroll. Ay, bago yan kayo, For the payroll. Madidetain na naman to. Okay nang for the views. Wag lang for the payroll.
Sabi ko nga kay Kaayo, okay na yung for the views and for the egg roll. Wag lang yung for the payroll. Guys, don't ever sell your soul to the devil. Don't ever. Kasi kung magpapabayad ka sa isang politiko para may atakihin ka lang, you are good as bullshit. As in, you are good as bullshit. Ay! Payroll, aray! For the payroll, guys! Bayad-bayad. Ewan ko. Si Atty. Claire yung nagsabi. So, mga ka-UB, it's better na ang gagawin natin ay for the views para mas marami kayong matutunan kesa for the payroll. Hindi tayo ganun. Okay? So, hanggang doon na. Hindi tayo ganon! Di ba guys, parang ang sarap naman lumakad sa kalsada, no? Na tinitingnan ka ng tao, hindi dahil pinag-uusapan ka nila on the side, dahil nga alam nilang ikaw ay bayad na tao. Compare naman sa hindi ka mangkasikatan, pero alam ng mga tao na sumusubaybay sa'yo na hindi ka bayaran. No, I'm not pertaining to anyone. I'm stating a general facts, no? Gugustuhin na lang natin na tawagin tayong cloud chaser kaysa naman bayad na content creator. 'Di ba? Let's not create a controversy only because we are paid to do that. Let's not make a video or content that will undermine the statement of other people only because you were asked to do that for the price. Tama? Kasi guys, may mga taong naniniwala sa atin eh. May mga taong nakikinig sa atin kung hindi naniniwala. So make a stand doon sa mga sinasabi mo na kahit singkunduling hindi ka kayang bayaran. Kaya it's very disheartening to know na meron tayong halimbawa, meron tayong mga pina-follow ng mga content creator, political content creator, or maybe yung mga vloggers, tas malalaman mo, one, scripted ang ginagawa, two, para manloko ng tao, 'di ba? Nawawalan ng tiwala. It's not only the reputation itself, pero tiwala eh. Oh. Ngayon, kung babalikan natin yung una kong sinabi, kung totoo man na itong blind item ni Attorney Claire based dun sa mga clues na nilive niya sa kanyang video na crack ni Kai. Boss Eli, willing ka ba na sirain mo ang mahaba mong experience, yung integridad mo sa pagbabalita, sa pagiging media man? For the heck of what? I was actually there watching you kasi nga nakikita kita dito kay Attorney Jing Paras. So gusto kong suportahan lahat ng mga taong sinusuportahan ni Attorney Jing. And then nakita ko nga doon na nilagay mo na binanggit na ni Attorney Claire yung title ng video mo. Ang sinabi mo, baka walang mga kliyente, si Attorney Libayan. Nagkakaroon na ako ng tawag dito, nagiging automatic reflex ko na pag may naririnig akong mali about dito sa mga taong to, bigla akong nagkakaroon ng urge na i-correct yung mga taong yun. Pero in your case, dahil nakita ko nga pareho kayo ng ni Attorney Claire, hindi kita kinorek sa mismong vlog mo na ilang piraso lang yung nanonood sa'yo. Boss Eli, maaga pa. Huwag niyo po hayaan na masira ang pangalan niyo sa pagsira sa ibang tao. Lalong-lalo na
kung kasama nyo pa po sa isang lugar o sa isang company. 'Di ba? Hindi po maganda yon. Kaya tuloy, 'di ba? Hindi na nakakagulat sa totoo lang ha. Kaya nyo po ba tinitira si Attorney Claire at saka si Attorney Libayan? Dahil connected po kayo kay Raffy Tulfo? Yun po ba yung rason nyo kung bakit nyo inaatake si Attorney Claire at saka si Attorney Libayan? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. At i-share nyo na rin yung thoughts nyo tungkol dito. I think walang magiging problema whether kay Attorney Libayan or kay Attorney Claire, kung sino man, no, na i-debunk nyo sila. Pero just make sure, be objective than subjective. Di po ba?